Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naging maayos ang trato ni Kian at Eden sa isa't isa pagkatapos sila mag-usap. He doesn't seem not bad after all. Nag-uusap na sila nito at mas magaan siya nakakapagtrabaho kapag kasama ito. Lalo tuloy siyang tinukso ng mga katrabaho niya. Sana lang ay hindi iyon napapansin ni Eden dahil nakakahiya rito. Ano na lamang ang iisipin nito? Ongoing ang construction ng resort. Noong una ay halos araw-araw sila naroroon para bantayan ng trabaho. Pero na maglaon ay 3 beses sa isang linggo na lang kung pumunta sila sa site. So far, lahat naman inasa ayos. Kapag pumunta siya roon, ay ilang araw siyang nananatili roon. Dala naman niya ang kanyang laptop at portable internet kit para may komunikasyon pa rin siya sa Maynila. Anyway, hindi pa naman nagagalaw ang lahat ng parte ng main house, kaya pwede pa siya magstay sa isa sa mga kwarto roon kapag naroon siya. Ang mas ingunang gawin ay ang construction ng 2 3-story building. So far, ay naitayo ng frame ng mga iyon. Nang araw na iyon, ay bumisita ulit sila sa site. Nagkataong dumalaw rin doon si Eden. Pagkatapos ng inspeksyonin ng construction, ay bumalik na siya sa loob ng main house. Mayroon siyang ayaw alalahaning okasyon sa araw na iyon, kaya itinuon niya ang buong atensyon sa trabaho. Kasama niya si Kai at ang iba pang kasamahan nila. Bumisita rin doon si Eden. May dinidiscuss ito at si Kai habang nakatingin sa blueprint na nakalatag sa malaking mesa. Sa halip na lumipat ang mga ito ay pumunta siya sa kitchen at nagtimpla ng 4 na tasa ng kape. Inilagay niya sa tray ang mga iyon at saka dinala sa mga kasama niya. "Guys, coffee break muna," sabi niya. "Oh, you're an angel. Kapeng-kape na nga ako," tuwang-tuwang sabi ni Kai. Ibinaba niya sa tapat nito ang isang tasa. "Coffee monster," pabirong sabi niya. Isa-isang ibinaba niya ang 3 tasa sa harap na iba pang mga kasama nila. "Nakalimutan mo yata si Mr. Velasquez," sabi sa kanya ni Andy. Umiling siya at tumiti. Saka hinugot mula sa back pocket ng kanyang pantalon ng isang bote ng mineral water. "Water for the president," aniya. Saka ibinigay dito ang bote. Umiti ito nang tanggapin iyon. "Thank you." "You're welcome," wika niya. "May na-miss ba ako? Ano bang pinag-uusapan nyo?" "Kailangan natin ng minor alteration on the plan kapag magdadagdag tayo rito na rampa," wika ni Kai. Itinuro nito sa blueprint ang sinasabi nito. "I see," tango-tangong sabi niya. Uminom ng tubig si Eden. Kiana was very keen on details. Na-amaze siya nang sa halip na kape, distilled water ang dinala nito para sa kanya. Wala siyang matandang pagkakataon na sinabi niya ritong hindi siya umiinom ng kape. Napansin lang siguro nito na tuwing may meeting sila ay hindi kape isinaserve sa kanya kundi malamig na tubig. That was quite impressive. Kinahaponan mula sa balkonahe ay pinigmasdan niya improvement ng construction. Kung mananatiling ganoon kabilis ang construction ay mabubuksan agad niya sa publikong resort. Ipinaayos na rin niya ang mga business documents na kakailanganin para maging fully operational iyon. Natuon ang pansin niya sa isang bahagi ng site. Mula roon ay may naulinigan siya mga boss sa sinagtatawanan. Naroon ang foreman at ilang mga lalaking trabahador. Laking gulat din niya na makita roon si Kiana. Mukha nagkakatuwaan ang mga ito. It seemed Kiana didn't need to exert any effort to win the hearts of those men. Tila biniro ni Kiana ang foreman, kaya napakamot sa ulo ang huli na kinatawa naman ng mga trabahador. Kapag kuwan, ay humakbang na ito papasok sa main house. Napaatras siya. Kung titingin kasi sa itaas si April, ay makikita siya nito. Ayaw niya makita siya nito sa ganoong ayos. Nawari nag-spy dito. Pumasok na lamang siya sa kanyang silid at nagpa siyang tapusin ang nabibining trabaho. Naging abala na siya ng mga sumunod na oras. Natigil lamang siya nang tumawag si Ramil sa cellphone niya at sinabi sa susunod na araw ay pupunta roon ang cargo truck para kunin ang mga gamit sa main house. He was planning to store them before he put them for auction. Hindi na rin naman niya kakailanganin ng mga iyon. "Thanks, Ramil. I'll see you tomorrow." Pagtatapos niya sa kanilang usapan.
Isa sa mga dahilan kung bakit naroon siya ay para personal na pamahalaan ang paghahakot ng mga gamit sa villa. Nag-inat siya tiningnan ng oras sa kanyang relo. 7:00 na ng gabi. Kaya pala medyo nagugutom na siya. Lumabas siya ng silid. Nakasulubo niya sa pasilyo si Kai. Pupuntahan sana kita, sir. Do you want to join us? Balak namin mag-dinner sa tabing dagat. Okay, I'll join you. Sabay na silang pumunta roon. Mayroong malaking mesa roon na puno ng mga pagkain. Di kalayuan doon ay mayroong bonfire. Nag-umpisa na silang kumain. He must admit, he enjoyed their company. Si Kai ang pinakakalog at pinakamaingay sa grupo. Palagi namang sinasakyan ni Kiana ang mga sinasabi nito. Magkatabi ang mga ito at lagi na umaakbay si Kai sa dalaga. They must be really close. Napansin din niya ang pagiging extra cheerful ni Kiana ng araw na iyon. Nagtaas si Kai ng isang bote ng beer at saka nagpropose ng toast. Cheers! Sabay-sabay na sabi ng lahat. Nagsiupo na sila sa harap ng bonfire. Doon niya nakatabi si Kiana. Ganito ba talaga kayo palagi? Tanong niya. Ganito talaga ang samahan namin. Sana lang ay hindi ka naguguluhan sa amin. Nakangiting sabi nito. Work kung work. Pero kapag oras na ng good time, hindi mo maiisip na mga seryoso silang tao. Itinuro nito sina Kai at Andy na kasalukuyan naglalaro ng Jack and Poy. Nagtawan pa ang mga ito nang matalo si Andy. Tumayo si Kiana at nakisali sa mga ito. Panay lang ang tawa niya habang pinanonood ang pagkukulitan ng tatlo. Unconsciously, sinundan niya ng tingin ng bawat kilaw ni Kiana. He liked the way her hair sway with her every single move. He liked the shadows playing on her face from the flickering fire. He was aware he was seeing her as a woman for the first time. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano bang pumasok sa kokote niya at naisip niya ang mga bagay na iyon? Inubos niya ang kanyang beer at saka siya bumalik sa villa. Pumasok siya sa kanyang kwarto pero hindi siya makatulog. Was it his past haunting him? Maraming taon nang lumipas mula nang huling matulog siya sa bahay na iyon. Isang mapait na kahapon na ayaw na niyang maalala. He left this house when he was given a chance. Ngayong bumalik siya, hindi niya maiwasang maalala ang nakalipas. Nananariwa sa kanyang alaala ang tagpo noong 8 taong gulang siya. Tahimik siyang umiiyak habang nakasilip sa isang siwang ng pinto kung saan lumalagos ang malakas sa tinig ng kanyang ama na langunan naman sa alak. Nagtagis ang mga bagang niya. He was having flashbacks of his early youth. Pumikit siya ng mariin. Ayaw na niyang maalala iyon. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa maliit na bar. Makakatulong siguro ang kaunting alak para makatulog siya. Madali na sa bahaging iyon ng living room at isang munting lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Marahil ay nasa kanya-kanyang silid ng mga kasama niya sa bahay. He could enjoy his solitude. Ilang sandali siyang tahimik na nakaupo at umiinom nang makarinig siya ng kaluskos. Napalingon siya at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Laking gulat siya na bigla may bumuwal sa kanya. What the? Agad na nakilala niya si Kiana nang kumapit ito sa kanya. Halatang lasing ito. Ano nangyari sa'yo? Tumawa ito na mahina. I want to sleep. Nasaan ang kwarto ko? Lumayo ito sa kanya at kinilala siya. Aidan, ikaw pala. You're drunk. Inalalayan niya ito na muntikan ulit ito mabuwal. Careful. Nasaan si Kai? Bakit hinayaan ka lang nila? Tulog na sila. Uminom lang ako sandali at nagpahangin. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga balikat nito. Don't do this again. Pinalis ito ang kamay niya. Bakit pa nagkagalit ka? Inaano ba kita? Naglalakad dito mag-isa at iniwan siya. Sinundan niya ito. Hindi dyan ang daan papunta sa kwarto mo. Huminto ito at muling humarap sa kanya at mahinang tumawa. Nawawala ako. Nilapitan niya ito at binuhat. Kumapit ito sa leeg niya. Dinala niya ito sa kwarto nito at ibinaba sa kama. You are a lousy drinker, Kiana. Hindi nito inalis ang pagkakapit sa leeg niya. I love you. Paan nasasabi nito. Natigilan siya. His heart began to race. Tinitigan niya ito sa mga mata. Dahan-dahan itong inilapit ang mukha nito sa mukha niya at hinalikan siya sa mga labi. Kay lambot ng mga labi nito. He didn't know when he began to respond because he was half amazed to realize he was kissing her too. He stopped. He felt her breath against his lips. Don't leave, Peter. Masakit ng ulo ni Kiana kinabukasan. Hindi na siya nagtaka dahil ilang bote ng beer ang ininom niya na nagdaang gabi. Pinilit niyang bumangon.
Hindi niya naiwas sa maging sentimental na nagdaang araw at siya lang nakakaalam kung bakit. She looked at her cellphone. Napailing siya na makitang walang text message si Peter. Yesterday was supposed to be their first year anniversary, pero hindi na sila umabot doon. This is the last time I'm gonna think of him, she promised herself. Hindi siya sanay uminom kaya agad na tinablan siya. Nagtaka siya kung paano siya nakarating sa kanyang kwarto. Paano sa kalasingan ay nagawa pa niyang hubarin ang kanyang mga sapatos at maingat na nailagay ang mga iyon sa ilalim ng kama. Kumunot ang kanyang noo habang pilit na iniisip ang huling mga oras bago siya nakatulog. Naalala niya ang pagpipilit niya makarating sa kanyang silid pero malabo pa rin ang iba. Agad na kumili siya nang maalalang kukunin na nga pala ng araw na iyon ang mga gamit sa loob ng villa dahil sisimulan na ang renovation ng loob ng main house. Paglabas niyang silid ay naabutan niyang abala na ang mga trabahador sa pagbubuhat ng mga muebles. Nakita siya ni Kai. Dinulutan siya nito ng isang tasa ng mainit na kape at saka siya tiningnan ng makahulugan. What? Pasinghal na sabi niya. Uminom ka ba kagabi? Ngumisi siya. Tayo, hindi ba? I mean, after that, natigilan siya. How did he know? Siniguro niya nag-iisa lang siya at wala nakakita sa kanya. Anong sinasabi mo? Pagkakaila niya. Nakita ka ni Mr. Velasquez. Napamaang siya sa narinig. Inaalala ko lang kung ano magiging impression niya sa'yo after that. Nakita niya ako? Paniniguro niya. Tumango ito. Kinarga ka pa raw niya papunta sa kwarto mo. Napapikit siya at saka umungol. Tinanong siya ni Kai kung bakit siya uminom pero hindi na siya sumagot. Problema na naman niya kung paano haharapin si Aidan. Hindi mapalagay si Kiana. Hindi niya alam kung kakausapin ba niya si Aidan o iiwasan na lang ito. Tinignan niya mga trabahador na kasalukuyang hinahakot ang mga lamang landscape paintings. Sinundan niya ng tingin iyon. Sa halip ni karga iyon sa nakaparadang truck ay tinambak lang iyon sa pile ng ilang mga kagamitan na mukhang itatapon na rin. Nilapitan niya ang lalaki. Wait, bakit yung tatapon ng mga ito? Tanong niya. Pinigil niya ang isa pang lalaki na may dalang painting na itinatambak din sana sa ibang mga gamit. Kinuha at pinagmasdan niya iyon. It was a beautiful piece of art. Pinalingan niya mga trabahador. Sino ang nagsabing itapon ng mga ito? Nagkamot sa ulo ang lalaking tinanong niya. Yung may-ari po nag-utos, ma'am. Ipinatabi ulit niya mga paintings, saka bumalik sa loob ng bahay. Tumuloy siya sa study room kung saan ito naglalagi. Bukas ang pinto, kaya pumasok siya roon. Don't you know how to knock? Supladong tanong nito. Katatapos lang nito makipag-usap sa telepono. Bukas ang pinto, sagot niya. Kumalakikip ito. What do you want? Napalunok siya bago nagsimula magsalita. Bakit bigla na lang ito naging malamig sa kanya? Totoo bang ikaw ang nag-utos sa itapon ng mga paintings? Tinignan lang siya nito at hindi nag-react. Bigla tuloy siya na conscious. Bakit may pinatatapon ng mga iyon? Pwede pang magamit na dekorasyon ng mga iyon sa resort pag natapos na. What I do and what I want to do with my things is not your business. Pwede mo rin yung i-auction na lang. That's enough. May pinalidad sa tono nito. Bahagya na paatras siya. Siya namang pagpasok ni Ramil. Kung wala ka ng ibang kailangan, you can leave now. I have a lot of things to do. Sabi sa kanya ni Aidan. Nasaktan siya sa harap-harapang pagtataboy nito sa kanya. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito? Bakit hila galit ito? Sapat na bang simple pagtatanong niya tungkol sa mga paintings para magalit ito? Ramil gave her an apologetic look. Isinara nito ang pinto. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamay. Mukhang nagkakagusto si Aidan kay Kiana, mga ka-felicidad. Pero nagselo siya ng banggitin ni Kiana na si Peter pa rin ang mahal ng dalaga. Hay naku, paano kaya sila magiging maayos? Kaya naman, abangan!